Kung kayo po ay naiinip na sa pagdarasal, kung kayo po ay malapit ng sumuko sa paghihintay sa sagot ng Diyos sa inyong panalangin, ito po yung gusto kong tandaan ninyo. Si Noah, nung kinausap siya ng Diyos na gumawa ng arko ng bangka, naghintay siya ng 120 years bago umulan. Isipin niyo po yan. 120 years. Sinabi ng Diyos sa kanya, gumawa ka ng bangka, magkakaroon ng dilubyo, darating ang baha. Tinatawanan siya ng mga tao dahil napakatagal, 120 years. Pero naging tapat siya sa Diyos. Hindi siya huminto, hindi siya tumigil, naghintay siya. At dahil sa kanyang katapatan, anong nangyari? Sinong naligtas sa dilubyo? Sino ang hindi nalunod sa baha? Ang pamilya niya. Tandaan niyo din po mga kapatid, na si Moises ay 40 years na nasa disyerto, tumakas siya sa Ehipto, pero tinawag muli siya ng Panginoon para palayain ang kanyang bayan na Israel. Ang mga Hebreo, 400 years po silang alipin sa Egypt bago dumating si Moises na tumulong at naglaya sa kanila sa Ehipto. Sila'y nakalaya sa kanilang pagkaalipin. Tandaan niyo din po ito, na si Haring David, magmula nung pinili siyang maging hari, naghintay muna siya ng 15 years bago po siya naupo at naghari. 15 years. Si Joseph the Dreamer, 13 years po siyang nakulong. Doon sa Egypt, nakalimutan po siya. Kala din niya, nakalimutan siya ng Diyos. Pero kahit na walang nakaalala sa kanya, kahit na yung mga kapatid niya na binenta siya, hindi siya tumigil, naniniwala, nagtitiwala, nananalig sa Diyos. Mula sa pagkakulong, ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? Pinalaya siya at naging kanang kamay pa siya ng hari ng Ehipto ng Pero. Mula sa kulungan, 13 years. Pagkalabas niya, nandun siya agad sa tuktok. Ang babae na ating narinig sa Ebanghelyo, ilang taon daw siya pumupunta sa mga iba't ibang doktor para magpagaling dahil walang tigil, dumudugo siya. Sabi po sa kwento, naubos na ang kanyang kayamanan, naghirap siya. Hindi lang yon, bawat magpapatingin siya, hindi siya gumagaling, lumalala pa ang kanyang nararamdaman. It happened for 12 years bago siya gumaling. Nakita niyang ating Panginoon. Napakaraming mga tao, anong ginawa niya? Nakipagsiksikan siya, nakilaban siya para lang makalapit sa ating Panginoon. At anong paniniwala niya? Mahahawakan ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. At yun yung nangyari sa kanya. Ang ating Panginoon, tandaan nyo din po ito, naghintay muna siya ng 30 years bago po nagumpisa ang kanyang misyon ng pangangaral, pagbabalik ng loob ng mga tao sa kanyang ama. Pero bago siya nagmisyon, ilang araw po siya nandoon sa disyerto, nag-aayuno, nananalangin, tinukso pa siya ng demonyo. 40 days. Napakatagal, naghintay siya. Pero pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban sa demonyo, biglang dumating ang mga anghel, pinakain siya dahil gutom na gutom siya, pagod na pagod siya. Kung hindi naghintay ang ating Panginoon, nainip siya. Nasaan po tayo ngayon? Paano ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa? Ako po, 10 years na akong pari. Bago po ako nakilala, bago niyo po ako nakita sa Facebook at YouTube. Ang tatay ko po, 60 years old na, bago po siya kumita sa project. Napakarami po pinasukan na proyekto ng aking ama. Bigo siya. Lugi kami. Yung isa, dinimanda siya. Yung isang kliyente niya, tinakbuhan siya. Kaya baon kami sa utang. Ngayon lang pong senior siya, first time po niyang kumita. Mga kapatid, kung naiinip ka na, nagsasawa ka na, at suko ka ng maghintay, tandaan mo, merong mga nauna sa iyo, mas matagal pa ang kanilang paghihintay, pero hindi sila sumuko. At dahil hindi sumuko
yung mga naghihintay at nananalig sila sa Diyos, ano ang kanilang natanggap? Bendisyon, pagpapala, grasya. Pag malapit ka ng sumuko, tandaan mo din, ano ang sabi ng Panginoon? Dito sa Ama na kung saan binalita sa Kanya na, wala na, tapos na, patay na yung anak mo. Ano ang sinabi ng Panginoon? Manalig ka sa akin, maniwala ka. Tandaan din po natin ang napakagandang turo ni San Pablo. Philippians chapter 1 verse 6. That the God that has begun His work in you will complete it. God will complete whatever He has begun in you. Kung inumpisahan ng Diyos, tatapusin ng Diyos. Bakit nagdududa ka? Bakit nanghihina ka? Bakit nagsasawa ka? Dahil pag sumuko ka, talagang wala na. Amen? Pero habang may buhay ka pa, habang pinapalakas ka ng Diyos, habang humihinga ka, kahit na wala pa, maniwala ka, malapit na, hindi ka mapapahiya sa Diyos. Kala mo lang iniwan ka ng Diyos. Pero ang Diyos, tapat. Ang tanong, ikaw, tapat ka ba sa Kanya? Walang pagpapala kung walang katapatan. Kung tapat ka, makakaranas ka ng milagro at himala. Amen? Ano na yung matagal mong pinagdarasal? Yung business mo na gusto mong magtagumpay? Maghintay ka at maniwala. Ang tagal mo na rin nagpapagamot hanggang ngayon, may sakit ka pa rin? Maghintay ka at maniwala. Nadidepress ka, nalulungkot ka, dahil may nawalang tao na mahal mo, hindi mo maintindihan bakit kinuha siya ng Panginoon. Darating din ang sagot, maghintay ka at maniwala. Whatever it is that you are praying, my dear friends, remember, someday, God will give you that grace as long as you remain faithful to God, because God is always faithful. God is our ever faithful God. Kaya ang tanong, gaano katatag, gaano kalakas ang ating paniniwala? Bakit ang hirap maghintay? Bakit naiinip tayo sa paghihintay? Bakit hindi tayo mapakali pag tayo'y naghihintay? Why is it so difficult to wait? Is it difficult to wait? Or do we make it waiting difficult? Ano po sa tingin niyo? Mahirap ba talagang maghintay? O ginagawa lang natin mahirap ang paghihintay? Ang totoo, kung titignan natin ang ating buhay, dapat sanay tayong maghintay. Bakit po? Dahil ang buong buhay natin ay isang mahabang paghihintay. Tignan niyo po, bago tayo isinilang, hinihintay na tayo ng ating mga magulang. Hindi po ba? Pagkalabas mo, pag pinanganak ka, ano yung hinihintay ng mga magulang mo sa iyo? Yung magsalita ka, yung gumapang ka, yung tumayo ka na mag-isa. Hindi po ba? Hinihintay ka ng mga magulang mong makapag-graduate. Pag natapos ka na, may nanliligaw sa iyo, hinihintay na nila yung kasalan. Pag kinasal na kayo, yan na naman naghihintay kung kailan kayo magkakaroon ng anak. Hinihintay nyo kailan nyo matatapos ang inyong mga utang, kailan nyo matutuparan ang inyong mga pangarap, kailan mo makukuha ang iyong dream house, makukuha ang iyong dream car. Hinihintay mo yung panahon na kung saan makakapagbakasyon kayo. Pag may sakit ka, hinihintay mo na gumaling ka. Pero pag naratay ka na sa kama, pag sinabi ng doktor wala na, anong hinihintay mo? Yung pagpanaw, yung kamatayan. At kahit sa kamatayan, anong hinihintay natin, tayo mga Katoliko, tayo mga Kristiyano? Ang muling pagkabuhay natin, ang pagdating muli ng ating Panginoon. Bakit ang hirap para sa atin ang maghintay? Bakit naiinip tayo? Bakit hindi tayo mapakali sa paghihintay? Na dapat sanay na tayong maghintay. Ano ang problema sa ating paghihintay? Bakit ang hirap nito? Bakit ang bigat nito para sa atin? Alam niyo po ang problema? Ito.
Pag tumataas na ang tingin mo sa iyong sarili, nagiging mahirap para sa iyo ang maghintay. When you think so full of yourself, waiting becomes very difficult for you. Pag nagiging self-centered ka, pag nagiging mayabang ka na, pag iba na ang tingin mo sa iyong sarili, ayaw mo nang maghintay. Di niyo po ba napansin yun? Halimbawa po, anong pagkakaiba ng paghihintay ng mahirap sa mayaman? Ang mahirap, maghihintay at maghihintay yan. Tahimik, nagtsatsaga, nagpapasensya. Kasi alam niya wala siyang magagawa. Pero pag mayaman ka, dahil mataas na ang tingin mo sa iyong sarili, dahil iba na ang tingin mo sa iyong sarili, ayaw mo na maghintay. Di po ba? Naghihintay ka sa bangko dahil sasabihin mo, yung iyong oras mahalaga, sisingit ka. Di po ba? Ikaw ay nakasakay, nagko-commute, mabagal yung iyong sinasakyan. Dahil ang tingin mo sa iyong sarili, big time ka, big shot ka, mahalaga ka, dapat hindi ka malate, sisigawan mo yung driver. Di po ba? Pag hindi ka pinapansin sa restaurant, ang tagal-tagal dumating ng order, pinapahiya mo yung mga waiter. Sinasabi mo, hindi niyo ba ako kakilala? Customer ako dito. The customer is always right. Saan nagmumula yung bigat, yung hirap, yung pagkainip natin sa paghihintay? Pag iba na ang tingin mo sa iyong sarili. Pag napakataas na ng tingin mo sa iyong sarili. When you have pride, when you become so full of yourself, you will not wait. Hindi po ba? Tingnan niyo po sa napakagandang ebanghelyo na ating narinig. Itong kwento ni Jairo, isang opisyales ng sinagoga. May katungkulan, pero nakiusap sa ating Panginoon na mamatay yung kanyang anak. Sumama naman ang ating Panginoon, pero doon sa kanilang pagpunta sa bahay para pagalingin ni Jesus yung batang namamatay, merong mga sumingit, mga tao na gustong humawak sa ating Panginoon. Isa doon sa mga sumingit ay isang babae na matagal nang merong problema, matagal nang merong sakit, na hindi tumitigil ang pagtagas ng dugo sa kanya. Hinawakan si Jesus, napahinto si Jesus dahil naramdaman lumabas yung kapangyarihan sa kanya. Hinanap yung babae. At nung nakita yung babae, nakipag-usap pa. Kung kayo po yung magulang, di ba? Nagmamadali ka, gusto mo agad makapunta ang Panginoon para pagalingin yung bata. Bakit tuminto pa ang Panginoon? Pero wala tayong narinig sa Ebanghelyo na nagreklamo itong tatay sa Panginoon. Hindi natin narinig na sinumbatan siya, sinabihan na, Panginoon, bakit ka tumitigil? Panginoon, tara na. Wala tayong narinig na nainip o nagalit, pero ang narinig natin, tahimik lang siya. Pinabayaan niya ang Panginoon. Kahit na meron din siyang sariling problema, kahit na siya'y nagmamadali, kahit na gusto niyang habulin yung buhay ng kanyang dalaga. Bakit naging mapagpasensya siya sa paghihintay? Kasi nauunawaan ni Jairo na siya ay nakikiusap lang. Na ang kausap niya, Diyos. Na ang kaharap niya mas malakas sa kanya, mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Kaya hindi nahirapan sa paghihintay itong ama dahil nagpapakumbaba siya sa Panginoon. Gusto mo bang maging madali ang iyong paghihintay? Gusto mo bang maging magaan ang iyong paghihintay? Gusto mo bang maging masaya sa iyong paghihintay? Tandaan niyo po yan. Be humble. Ibaba mo ang iyong sarili. Huwag mong itataas ang iyong sarili. Dahil pag iba na ang tingin mo sa iyong sarili, pag punong-puno ka na sa iyong sarili, pag nagmamataas ka na, diyan magmamadali ka at maiinip ka. Amen? Iwasan nating magreklamo sa Diyos pag tayo ay nagdarasal. Tandaan niyo po ito. Doon natural ang magreklamo. Pero pag nagrereklamo ka sa Diyos, anong ibig sabihin? Ay nagmamataas ka na. Iwasan mo sabihin na, Lord, ang tagal naman na mag-successful ang business namin. Iwasan mo sabihin, Lord, ang tagal naman na magbago nitong asawa ko. Lord, bakit ganyan ka naman? Ang tagal naman na tumino nitong biyanan ko. Iwasan mo sabihin na, Lord, dasal na ako ng dasal, simba na ako ng simba, pero hindi pa rin ako gumagaling sa sakit ko. Huwag mong susumbatan ng Panginoon. Iwasan mo magreklamo sa Diyos. Dahil pag ikaw ay nagrereklamo, anong sinasabi mo? Na mas mataas ka pa sa Kanya, na kinokontrol mo ang Diyos. Di po ba?
Be humble before the Lord, and you will wait patiently. You will wait peacefully. You will wait happily. Napakaganda po nung dasal ni Haring David. Basahin niyo po sa libro ng awit in the book of Psalms. Sabi niya, wait for the Lord. Take heart. Be strong. Pansinin niyo po yung sinabi ni Haring David. Hintayin mo ang Diyos. Ang Diyos ang hintayin natin. Bakit naiinip tayo? Bakit nagagalit tayo sa paghihintay? Bakit ang hirap para sa atin maghintay? Kasi hindi ang Diyos ang hinihintay natin. Anong hinihintay nyo na napakarami dyan sa atin? Hinihintay ang pera. Hinihintay yung asawa nilang tumino. Hinihintay nilang paggaling nila. Bayaan mo yung mga yan. Hintayin mo ang Diyos. Dahil pag nandyan na ang Diyos, ano man yung problema mo, masasagot niya. Hintayin mo ang Diyos dahil ano man ang kakulangan ng iyong buhay, pupunuin niya. Hintayin mo ang Diyos dahil ano man ang kadiliman ng iyong buhay, bibigyan niya ng liwanag. Amen? Ulit-ulitin mo yon sa iyong pagdarasal. Magdasal ka na nagpapakumbaba, pero sabihin mo, I will wait for the Lord. Hihintayin ko ang Diyos dahil naniniwala ako pagdating ng Diyos, anuman ang imposible kong problema, walang kwenta yan sa kapangyarihan niya. Pupunuhin niya ang aking pagkukulang, sasagutin niya ang aking problema. Ang magbibigay ng lakas sa iyo, ang magbibigay ng kapayapaan sa iyo, ang magbibigay ng saya sa iyo sa iyong paghihintay ay ang Diyos. Weaving tales of love in a melody.